Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. She's smart, confident, and beautiful. She's on top of her career, but a simple, silly idea ruined her. She wants to tease her half-sister. She wants her to be jealous, but she failed. Now, she's married, a loveless marriage. He is a ruthless man, authoritative, cold, boring. They are not matched. She hates him, and he hates her. Ngunit nagbago ang pakikitungo ni Luke sa kanya nang malaman nito na buntis siya. Inalagaan siya nito at itinuring na parang asawa. Dahil sa naging pakikitungo sa kanya ni Luke, umasa siyang meron na itong nararamdaman sa kanya. Ngunit naging masakit para sa kanya nang umalis ito ng ibang bansa. At kalaunan, inabando na sila ng kanyang anak. Masakit man tanggapin, pinilit niyang makabangon para sa batang umaasa sa kanya. Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like ng ating video. Paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. She's daddy's girl, mabait, matalino, at higit sa lahat, she has an extraordinary beauty. Madalas nilang sabihin na kamukhang-kamukha niya ang kanyang mama, but she never met her mom. Her mom died nang naipanganak na siya. Her dad taking care of her. Kaya lumaki siyang maayos. Siyang manager ng hotel nila. Her father is a businessman, but her father gives them position nung makita nito na kaya niyang patakbuhin ang hotel na yun with her sister. But that's all in the past. Now, she's just a plain housewife. Nabuboring sa pag-iisa. She loves her work, pero pinagbawalan siyang magtrabaho ni Luke. Alam niyang sinadya nito na huwag siyang magtrabaho para pasakitan siya. Ang dalawang katulong ay nakatira sa likod bahay at sila lamang ang kakampi niya sa bahay nila Luke. Kung may natutuwaan man siyang gawin ngayon, yun ay ang pagluluto. She can say masarap siyang magluto dahil sa puri ng mga kasambahay at ng kanyang ama pag dinadalaw niya ito. At nagdadala siya ng mga niluto niya, pero hindi si Luke. Madalas pintasan ni Luke ang mga luto niya. Kulang ng asin, ng paminta, overcook, mamantika, at kung ano-ano pang pula. Pero kumakain pa rin naman ito. She can't remember one good word na sinabi ni Luke sa kanya. He hates her so much. Normal sa kanila ang pagtatalo. Hindi siya nagpapatalo kay Luke kahit minsan. Every time she looks in the mirror, she feels different. She feels like she's a zombie. No feelings, just pain and agony. Will she be free from this marriage? Baka hindi na. Everyone envies her for having a husband like Luke. Halos maglaway nga mga babae pag nakikita nila si Luke. But not her. Gusto niyang sabihin sa lahat, please get him. Dahil Luke is different to her. She admits Luke is a good catch, but they don't love each other. But everything happened because of her. Nagsing siya sa pagmuni-muni nang makitang dumidilim na sa labas. Maggagabi na. She needs to prepare the food to cook. Kahit hindi niya alam kung uuwi ba si Luke o hindi. Lumabas siya sa kanyang kwarto at pumunta ng kusina. Kanina pa kita hinihintay. Anong lulutuin natin? Tanong ng kasambahay nila. Mabait ang nanay Adora niya. Yaya ni Luke. Tuwang-tuwa ito nang mag-asawa si Luke
At kahit alam nito ang sitwasyon nila, mabait ito sa kanya. Pakiramdam niya may ina siya na nag-aasikaso, lalo pa pag wala si Luke. Bulalo na lang yata, Nay. Sagot niya at pumunta sa refrigerator para kumuha ng mga sangkap. Kanina pa niya nailabas ang baka. Gagamitin niya ang pressure cooker para mabilis itong maluto. Ako nang bahala sa Ricardo. Ikaw nang bahala sa pagluluto. Daig mo na ako sa pagluluto eh. Biro nito sa kanya. Natutunan ko to sa inyo, Nay. Sagot niya. Ngumiti naman ang matanda at saka sila nagsimulang magluto. Madalas, siya, ang kasambahay at ang security guard ang kumakain ng mga niluluto niya. Masaya ni siya doon. Kasi kung naroon si Luke, hindi naman siya makakakain ng maayos. Para siyang manika na hinihintay mautusan o kaya mapintasan. Dapat sanay na siya sa buhay na meron siya ngayon, pero hindi. Until now, she's wishing na sana panaginip lang ang lahat. Sana magising na siya at bumalik na ang dati niyang buhay. Nilagay niya ang karne ng baka sa pressure cooker. Pagkatapos niyang hugasan iyon, nilagyan ng tubig saka mga pampalasa at sinalang na para maluto. Umuwi man si Luke o hindi, she does not care. Habang naluluto ang karne, inaayos naman ni Nanay Adora ang mga gulay na isasahog mamaya. Umupo siya sa mesa habang naghihintay. Tinignan ang cellphone. Biglang may nag-message sa messenger niya. Akala niya ay si Luke yun, pero pagtingin niya, bagong pangalan. Wala sa friend list niya, si Ted. Dahil name nito ang nakalagay sa screen with his surname. Nag-iisip siya kung babasahin ba ang mensahe o hindi. It's been a long time. Huminga siya ng malalim sa binasa niyang message. Nangungumusta ito. Formal naman siyang nag-reply sa message nito. May friend request na din siya sa Facebook at ini-add niya naman ito. With curiosity, ay tinignan niya ang Facebook ni Ted. Madalas sa iba't ibang bansa ang nasa pictures. Mukhang madami nang napasyalan si Ted. Pero wala itong pictures na may kasamang babae. Nagtuloy-tuloy ang pagme-message nila sa isa't isa. I heard you're married. How's married life? Ang message ni Ted sa kanya. Napasinghap siyang nagbasa. Ano nga ba ang isasagot niya? Natagalan siya sa pagsagot kaya nag-message ulit si Ted. Sorry kung masyadong personal ang tanong ko. Okay lang kung ayaw mong sagutin. Message ulit nito sa kanya. Sumagot naman siya. We're fine. Are you married? Balik tanong niya dito. Still single. Happy to know you're fine. Can we meet? Tanong nito. Nagtaka siya. Nasa Pilipinas ba ngayon si Ted? Nasa Pilipinas ka ba ngayon? Hindi, pero malapit na akong bumalik ng Pilipinas. I have some clients to meet. I want to meet you if it's okay. Sagot nito sa tanong niya. Yeah, send me a message if you're here. Then, maybe we could meet also with our friends. Sagot naman niya dito. Mixed emotions? Excitement? Happy? Hindi niya maintindihan. Pero pakiramdam niya, parang ang tagal na palang walang nangangamusta sa kanya. Her dad doesn't care about her feelings. Her sister is the most happiest person in the world. Pag nalaman ang pagsasama nila ni Luke ay hindi maayos. Nakakapagod din palang magpanggap. Pero she has to do it. There's no way she can be free. Only if Luke will set her free. Sam, yung niluto mo anak, nakalimutan mo. Sabi ng Nanay Adora niya sa kanya, na nagpabalik sa kanya sa katauhan. Agad niyang tinignan ng pressure cooker. Pinatay ang stove, saka binuksan dahan-dahan ang pressure cooker. Luto na ang karne ng baka. Nilagay nila ang ibang sahog, saka nilagyan ng mga pampalasa. Luto na ito kaya tinabi niya ito saka tumaas siya sa kanyang kwarto. They have separate rooms. Alam niyang hindi rin gusto ni Luke na makasama siya. Pupunta lamang ito sa kwarto niya, only if he needs her. Ilang beses na bang gusto niyang labanan ito, pero hindi malabanan ng kanyang katawan. Maya't maya, bumibigay siya. Naligo siya para presko ang kanyang pakiramdam bago matulog. Kadalasan, normal clothes na lamang sinusuot niya. A pajama and a big shirt is her comfy house clothes. Mula nang tumigil siya sa pagtatrabaho,
Hindi na siya masyadong lumalabas. Her corporate clothes were just hanging in the cabinet. She can't wear them. She's comfortable wearing casual clothes. Jeans and any tops will do if she will go out. That evening, habang naghahanda siya ng pagkain, dumating si Luke kasama si Clarissa at si James. Clarissa looking at her from head to toe and smiles at her, mocking her for wearing a flare beige pants and a white shirt. She doesn't care. All she care now is makausap ulit niya si Ted after a long time. Maybe James is interested in her, but she doesn't care. She's civil to James dahil ayaw niyang maging bastos. Nag-uusap ang mga ito sa proposal project na gusto ni Clarissa. She needs investors at kailangan niya si Luke. She's not talking at all. Kung gustong matulog ni Clarissa sa bahay nila, then it's her pleasure. Luke is so calm and kind. Clarissa is flirting with a man the best way she can, wearing a seductive dress, at panay ang haplos niya sa mga ito. She thinks that Luke and James are enjoying it. Umiwas na lamang siya para mag-enjoy nga ang mga ito. Hinintay niyang matapos saka pumunta sa kusina, pero hindi rin nagtagal, umalis na sina James at Clarissa. After the dinner, nag-ayos sila ng kusina ni Aling Adora. Tinawag siya ni Luke sa library. Nakaupo ito sa kanyang study table at umiinom ng alak, kaya umupo siya sa harapan nito. You really know ways how to seduce men. I don't know why do James keep on saying you're beautiful when in fact, boring ka, sabi nito. Nagtataka siya sa bintang nito. She's wearing a decent shirt and a flare pants. Wala siyang nakikitang mali sa suot niya. Kung wala kang magandang sasabihin, aalis na ako. I'm tired, sabi niya. Not too fast, my wife. Tinawag lang siyang ganun ito pag may gusto itong gawin sa kanya. I'm boring. Why do you want me? Sumbat niya dito. Want you? Ulit nito saka tumawa. Come on, I just need your body and you're enjoying it as much as I do. Sabi nito saka lumapit sa kanya. Hinapit siya sa bewang at nagsimulang halikan ng kanyang leeg. Napaungol siya sa sarap, lalo na nang lamasin nito ang kanyang mga dibdib. Pagdating sa kanyang katawan, natatalo siya. Pinaharap siya nito at hinalikan sa kabinuhan. They always ended up to her room. Alam niyang is using her body for his desires. At tumutugo naman siya. Nawawala siya sa sarili and she hates it. Mas naibuka pa niyang lalo ang kanyang hita, lalo nang pinapasok nito ang isang daliri nito sa kanya, saka tumigil. Tell me, you want it? Then I will continue. Bulong nito, na nakatingin sa kanya. She admits na bitin siya. I want it. Continue it, please, sabi niya. Continue what? Pilyong tanong nito. Hiyang-hiya siya sa nangyayari. Without hesitation, kinuha niya ang kamay nito at inilagay sa kanyang pagkababae. You want this? Tanong nito, habang naglalabas-pasok ang daliri nito sa kanyang lagusan. Yes, I like it. Faster! Utos niya dito. At binilisan naman nito ang paglabas-pasok ng daliri sa kanya. Saka panay ang paghalik nito sa kanyang mga dibdib. Pagod na siya pero alam niyang simula pa lang si Luke. He pulled her near the edge of the bed. She knows what he wants. He will take her from behind. Tumayo ito at pinasok sa kanya ang pagkalalaki nito. They made love thrice and then they both went to sleep. Nagigising siya ng mag-isa dahil Luke goes to work early. Pag pinupuyat siya ni Luke, madalas late na ang gising niya. Pagkagising ay ramdam niyang sakit ng katawan. Pinilit niyang bumangon para mag-almusal. Then her day starts again by fixing Luke's room and his stuff. Ipapalaba ang mga dapat labahan. Linisin ang kwarto nito. Then in the afternoon, she will prepare dinner. She misses her working life in the hotel, living alone in her condo, and she remembers Ted. Ted went to Canada after their college graduation. Ngayon na nakakausap niya ito, masaya siya. 4 na buwan ang nakalipas. Your sister once looked so much, kwento ni Claire sa kanya,
habang nagdi-dinner sila sa hotel. And who is this Luke? Tanong niya. Nag-search sa cellphone nito si Claire, her best friend. Binigay nito ang cellphone sa kanya. Inabot niya ito sa katinignan. The guy is handsome. Serious ang mukha sa larawan, but it gave him more charisma. Tall and looks authoritative. Mukhang iba sa mga nakakadate ni Clarissa. Binasa niya ang information sa baba ng larawan. Ale Luke De Castro II, the CEO of AC Shipping Company, also owner of 2 cruise ships. Bukod sa personal na impormasyon, ay may ilang larawan lamang ito na may kasamang babae. The woman is elegant at nakayakap kay Luke. Is this woman his girlfriend? Tanong niya saka pinakita ang larawan. Baka, nobody knows. Rich people need to hide their relationships, diba? At alam ko lang, is that he's perfect guy, not a womanizer. Rich and most of all, makakalaglag panty talagang itsura. No wonder your sister's crazy to him. Not my type, but I want to meet him. Napangiti niyang sabi. At ano na naman yung pinaplano mo, ha? Kahit anong gawin mo, I think your dad will blame you pag sinaktan mo si Clarissa. I know that. But I just want to tease her. I mean, I don't find him handsome anyway. You know my type. Determinado niyang sabi. She wants to play. Hindi kailangan makita ng kanyang papa, kundi si Clarissa ang gusto niyang makita siya kasama si Luke na kinalolokohan nito ngayon. May nabuo na siyang plano sa kanyang isip. All she needs is to do it perfect. Hitting 2 birds with 1 stone kumbaga. Flirting with him is not bad at magagamit pa niyang connections nito in promoting their hotel. Napangiti siya. Kinaumagahan, agad niyang inutusan ng kanyang sekretary to contact AC Shipping Company. She wants to have a proposal. Buong araw na inaasikaso ng kanyang sekretarya pero hindi sila makakuha ng appointment. Ang binibigay na appointment sa kanila ay ang susunod pang buwan. Hindi siya maghihintay ng ganong katagal. She needs it now. Earlier the better. Kilala niya ang kanyang half-sister. Santa sa harap ng kanyang papa at madrasta. Pero masama talaga ang ugali nito. Ilang beses na ba siyang nabiktima? Pero this time, sisiguraduhin niya na siyang mananalo. Siya naman ang magiging maldita sa pagkakataon na to. Nangingiti siya sa plano sa kanyang isipan. Saka pinagpatuloy ang trabaho. Lumipas ang 2 araw, pero hindi pa rin sila makakuha ng appointment para makausap niya ng personal si Luke with an earlier schedule. She needs to be fast. Anyway, men are all the same. Konting haplos, ngiti at malambing na salita. Alam niyang hahabulin na siya ni Luke. Alam niyang pagdating sa itsura at pananamit, panalong-panalo siya kumpara sa kanyang half-sister. Her sister wears all the expensive brands in the world. Naging maluho mula nang sila nang namamahala sa hotel. She's the assistant executive officer dahil ang papa pa rin naman nila ang presidente ng hotel. Chief manager naman ang kanyang kapatid. Her dad got married again when she was 13. 3 years after her mom died. She was his world. Hanggang sa makilala nito ang stepmom niya, si Marisa. She's kind to her. Wala siyang masabi dito. Pero na makilala niyang anak nitong si Clarissa, alam na niya na iba ang ugali nito. Clarissa is 2 years older than her. Wala siyang angal nang magpakasal si Marisa at ang kanyang papa. Nang lumipat ng bahay nilang mag-ina, napansin niya kaagad ang inggit sa mga mata ni Clarissa. Nung una mabait ito at nakikipagkaibigan pa sa kanya. They went to same school. Delay sa pag-aaral si Clarissa, kaya ito'y 3rd year high school at siya naman 2nd year high school. She's trying to be friends with Clarissa para sa kanyang papa, pero hindi nagtagal lumabas ng tunay nitong ugali. Lahat ng gamit na meron siya, pinabibili rin sa kanyang papa. She doesn't care dahil pareho naman sila ng suot at gamit, dahil iba pa rin ang dating pag siya nagsusuot.
She doesn't care dahil kahit pareho man sila ng suot at gamit, iba pa rin ang dating pag siya nagsusuot. Inggit ito dahil popular siya sa school nila. Nasa top 10 sa kanyang klase at maraming nagkakagusto sa kanya. Sabay silang pumapasok sa eskwelahan. Pinapakita nito sa lahat na close sila. Pero lahat nagiging kaibigan ni Clarissa. Nakakaaway niya. Isang araw gusto nitong lumipat sa ibang eskwelahan. Pinagbigyan naman ng kanyang papa. Mabait ang stepmother niya. Hindi mapagsamantala at maluho. Parating humihingi ng tawad sa kanyang papa pag may nagagawang hindi maganda si Clarissa. Minsan nag-aaway sila dahil bigla nitong sinusuot ang damit niya nang hindi man lang nagpapaalam. They're already college that time. Nagalit siya dito pero nagulat siya nang kinampihan nito ng kanyang ama. Inunawa niya na lamang hanggang madalas, ganun na lang ginagawa nito. Naramdaman niya na nagbago ang kanyang papa. Mas pinapasyal ang kanyang kapatid at sobra-sobra ang mga binibigay dito. Pag wala ng kanyang papa, ibang umasta si Clarissa. Minamaliit ang mga katulong at inaaway siya. Pero takot si Clarissa na saktan siya dahil alam niyang lalaban siya. Nagpapasensya ang mama ni Clarissa at sinusuway ito sa mga ginagawa. Pero mas madalas na mag-away ang mag-ina dahil sa mga masasamang ginagawa ni Clarissa. Pag nalaman ng kanyang papa ang ginawa nito, kinakampahin pa rin ito ang dalaga. Minsan kinausap niya ang kanyang papa kung bakit gano'n na lamang ang pag-aalaga nito kay Clarissa. Katwiran nito naaawa siya kay Clarissa dahil lumaki itong kapos at ngayon lamang magiginhawaan ng buhay. Pagkatapos ng pag-uusap nila, nagulat siyang nakikinig pala si Clarissa sa silid at nakangiti. Ngiting nagpapakita ng pagkapanalo. Hinayaan niya na lamang ito at umalis. Nagtuloy-tuloy ang buhay nila na madalas nadadawit sa gulo si Clarissa at panay ang pagpapabili ng mga gamit gaya ng gamit niya. Nagsasawa na rin siyang kausapin ng papa niya at umusbong na rin ang inis niya kay Clarissa. Nilalabanan niya na rin ito at minsan pasadyang inaasahan. Nasanay na siya ang mali sa paningin ng kanyang papa palagi.